until such time dumating yung meron siyang maintenance. So yung pamangkin ko, may sarili rin family. So hindi lahat ng medical needs ng kapatid ko ay masusupport ng pamangkin ko. So nung time na nag-struggle siya, kailangan ng bumili ng gamot ng ate ko, hindi siya kaagad nabigyan ng pamangkin ko. So namatay yung ate ko kasi wala siyang gamot na na-sustain kasi pansarili niya medication. So bakit nangyari yun? Kasi nga may sarili ring family yung pamangkin ko eh. So mas priority niya yung mga anak niya over dun sa kapatid ko. Good thing na for me, it's okay din na nag-pass away din yung ate ko kasi para ma-lessen na yung responsibility ng pamangkin ko. Kasi it's been long years na nagsusustain siya sa ate ko. Tapos pasaway pa yung bayaw ko, lasinggero. Tapos gigisingin pa ng pasigaw yung ate ko. So sobrang payat na ng ate ko, nakakaawa na. So thankful na rin, hindi na rin ako kumbaga nalungkot. Nalungkot, oo, kasi kapatid ko nalagasan na naman kami ng isa. So nalungkot kasi nawala na siya, hindi ko na siya matadalaw pag-uwi ko. Pero on the other hand, on the other side, happy na rin kasi malesen ang responsibility ng pamangkin ko. Tapos mawala na rin mawawala na rin yung pagiging stressful na sa asawa niya. So, bakit sinishare ko to? Kasi para sa lahat, although healthy tayo ngayon, hindi natin masasabi kung ano pwedeng mangyari the next day. So, sa lahat ng mga guests na nandito at sa lahat ng mga nag-stop, kung meron man na nag-stop ng pagbabayad ng Kaiser, please continue kasi hindi natin alam kung anong pwedeng maging sakit natin. So, ito lagi ko sinishare. Marami akong napagdaanan ng mga sinaran, tinignore ako. Meron naman nag-take action, pero too late na kasi nagkasakit siya, cystic illness. Pero at the same time, yung kahit may sakit siya na